Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga kabayan. Ito po, ibinabalita po ng mainstream media ang sinasabi pong network. Ito pong network at salin excuse me po, ni PBBM ay grabe daw po itinaas ng appraised network ay umaabot daw po. Grabe, bilyon! Ibang klase po mga kababayan. Pagdating po kay PBBM, ay dapat po ang mga Pilipino ay hindi mag-isip ng hindi maganda. Malinis po ang pera ni PBBM. Malinis po. Dahil hindi po siya nagnanakaw. At wala po sa history ng lahi nila ang nagnanakaw ng pera sa taong bayan. Wala po. Kahit po ang kanyang ama, ang kanyang ina, walang history. Hindi kaya. Painggan po natin itong balita, mga kababayan. Tumaas ng 22% ang net worth ni PBBM noong 2025 base sa kanyang salin. Pero mas mataas ang ibinigay na halaga ng isang private appraisal firm. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folde. From 389.35 million pesos in 2024, umakyat na sa 475.93 million pesos ang net worth ni Pangulong Bongbong Marcos base sa kanyang pinakahuling Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Walang liabilities si PBBM at First Lady Lisa Araneta Marcos. At kung hihimayin ang kanilang total assets, nasa 98.7 million pesos ang kanilang cash on hand or bank. 178.59 million pesos naman in investments at 26.4 million pesos in jewelry. Kasama rin sa personal properties ng Pangulo ang 8 Toyota vehicles, 2 Mitsubishi units, isang Mercedes Maybach worth 10.5 million pesos at isang GMC Denali na may halagang 9.5 million pesos. Base naman sa tala ng private appraisal firm na Cuervo Appraisers, umabot sa 1.45 billion pesos ang appraised net worth ni PBBM base sa current market value ng kanyang mga ari-arian. His agricultural and presidential properties totaling 1.29 billion pesos habang ang mga sasakyan at paintings na ay 427.41 million pesos. Kung titingnan, tumaas ng 104,438,699 pesos ang net worth ng Pangulo simula noong umupo siya sa pwesto noong 2022. Ang appraised assets naman ni PBBM tumaas din ng 496,330,800 pesos from 2022 to 2025. Para sa agenda, Francis Paul. Nakita niyo po mga tambay, tumataas po sa inasabi ang appraised network value ng Pangulo. Pero pagdating po sa Vice President, mga kababayan, ay kailangan pong i-impeach dahil po ang salin ng Vice President ay 88 million. Pero po pagdating sa Pangulo ng bansa, mga kababayan, hindi po dapat i-impeach, walang question. Walang question. Kahit po yan ay daan-daang milyon at abutin po ng bilyon ang network o appraised network niyan. Wala po yan. Lalong-lalo po pagtatanungin po yung mga congressman at mga senador na kaalyado. Walang nakikita pong anomalya dyan. Kahit tumaas pa ng 100% ang asset at ang salin niyan, wala! Dahil nga sinasabi po natin, kailanman po ay wala po sa history nila ang mandarambong. Wala po sa history ng pamilya nila na ganid at swapang sa pera at kapangyarihan. Wala po. Malinis po. Hindi po ba? At wala rin po sila sa Guinness Book of Record ang kanilang lahi. Wala rin po. Hindi po rin naitala pagdating po sa pera, mga kababayan, at sa korupsyon. Hindi po naitala yan. Wala po, malinis po yan sa Guinness Book of Record ang lahi nila. Ang kanyang ama at ang kanyang ina. Hindi po ba? Malinis. Kaya nga po, wala pong nakikita diyang anomalya. Ang ombudsman, wala. Malinis. Ang DOJ, NBI, wala.
Lalong-lalo po ang mga congressman at mga senador. Wala po. Kaya hindi po dapat imbestigahan ang salin ng presidente. Kailangan sa vice president lang. At yung ari-arian ng vice president at ng kanyang asawa ay hindi pwedeng tumaas. Hindi pwedeng tumaas ang net worth, ang appraised value nito. Ang appraised value ng ari-arian ng vice president at ni Man Scarpio, ang kanyang asawa, si Atty. Man Scarpio, dahil nga po kailangan i-impeach. Dahil nga po nakita naman po natin kung paano nila kinalkal. 2003, magmula 2003, yung mga transaksyon, kinuwenta na nila. Pero hindi po pwedeng tumaas ang mga value ng kanilang mga asset. dahil nga po corrupt. Dahil sa corruption nila dinadala. Ganyan po mga katatambay. Salin pa lang po yan. Wala pa po dyan yung mali-maleta. Dahil hindi naman nila ilalagay sa bangko yon yung mali-maleta. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ng Vice President, ang mga magnanakaw na politiko, kailanman, yung mga mali-maleta, hindi nila ilalagay sa bangko yan. Kung ang asset na sinasabing billion na, ang mag-asawa na First Lady at ang Pangulo, paano pa po, hindi pa kasama sa computation yung grabing korupsyon magmula nung umupo siya. Grabing talamak na korupsyon. At mismo si Saldico nagpapatotoo na grabe mag-deliver ng daan-daang bilyon sa Pangulo sa anak. Paano pa yon? Hindi kasama sa salin yon. At paano pa po yung ginto na questionable pa rin? Hindi pa rin po ipinaliliwanag sa taong bayan yung tuni-tuniladang ginto na naibenta yata nila umano o napagparty-partihan yata di umano yung ginto natin na reserves sa Central Bank. Wala pa po yung issue na yon. Hindi pa kasama sa salin yata yon. At yung issue pa po sa Maharlika Investment Fund, kamusta na yon? Wala na rin pong issue doon. Hindi na po pinag-uusapan nila yon. At yung pera po sa PhilHealth na bilyon-bilyon, mga kababayan, hindi pa rin po nasasama sa salin yun, di umano. Nakita nyo po? Isang damukal na pera ng taong bayan na hindi po maipaliwanag at wala pa pong tuldok, wala pa pong malalim na investigasyon para po maribisa at mapatunayan nila na malinis sila sa malawakang korupsyon. Pero parang sinasabi na po nila, ang pera ng Pangulo, yumaman at lumaki sila. Lumaki yung pera nila, lumaki sila, yung pera lumaki ng lumaki. Dahil po tumaas ang asset value nito. Ang appraised value nito tumaas. Kaya huwag kayong magdududa sa Pangulo na kahit ang pera niya, ang kanyang salin ay lumalaki ng bilyon-bilyon kasi tumataas ang appraised value ng mga ari-arian nito. Mga kababayan, kaya maniwala kayo sa Pangulo, maniwala kayo sa First Lady, maniwala kayo sa balita na kailanman hindi kayang magnakaw sa pera ng taong bayan ang pamilya Marcos, ang pamilya Romualdez. Hindi kayang magnakaw dahil wala po sa dugo nila at wala sa lahi nila at walang history na sila'y mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Wala! Walang record. Walang pwedeng magpatotoo dahil walang record na sila'y magnanakaw ang lahi nila. Hindi kaya? Mga kababayan, kaya nga nagtataka tayo ngayon sa dami po at dami ng korupsyon na nangyari po sa panunungkulan po ng tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Sa dami po ng issue ng korupsyon na lumabas, wala po tayong narinig sa simbahang Katolika. Wala po tayong naririnig sa napakatagal na panahon, dekada-dekada na laging nasa karsada ang mga aktivista, ang mga makakaliwa di umano na galit sa mga Marcos. Lalo-lalo pagdating sa korupsyon. Tahimik.
Hindi po ba? Pati po ang simbahan. Lalong-lalo po ang mga media. Hindi ba kayo nagtataka? Dahil wala nga po sa lahi nila ang magnanakaw. Wala. Yan po mga kababayan. Pasensya na po kayo. Natawa po si Kamanong dahil po dinadala na po tayo sa balita na ang pera po ni PBBM at ng kanyang pamilya ay lumalaki ng lumalaki ang appraised value. Kaya hindi po sila nagnanakaw sa taong bayan, mga kababayan. Sa ngayon, sa ngayon. Pero pag napalitan po ang administrasyon, kaya ba bubang patunayan ni PBBM lahat yan? Lahat ng sinasabi ng balita? Kaya niya pa bang patunayan lahat ang issue ng korupsyon sa nangyari ngayon? Sige nga. Lalong-lalo po ang ginawa nila pagpapatapon sa dating Pangulo. Kailangan din po nilang patotohanan na mas matalino sila sa Korte Suprema ng bansa. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Yan po. Wag na wag po natin pagdudahan na lumalaki po ang asset ng Pangulo. Wag na wag po natin bigyan ng maitim. Maitim na kulay dahil wala po sa lahi nila ang magnanakaw, mga kababayan. Thank you po sa mga nagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Mila Yi, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Felipe Shapno ng Texas, USA, Gayat Shena, Rolando Timbol na Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny na North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, Randy Crispino ng Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla na from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Divinigracia ng Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo pumapagawa. Thank you po mga kabayan. Tis-tis lang po tayo. Bye-bye.